Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar at hindi mo alam anong paraan ang iyong gagawin. Nung unang panahon, ang lagi nating itinatanong ay, ano ang landmark? Di po ba, no? Para hindi ka maligaw, ano ang landmark? Yan. Ngayon, hindi na tinatanong ang landmark. I-google mo. Ganun na, no? Advance na ngayon ang panahon. Ganun pa man, kapag ipupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, dadaan ka dun sa proseso ng paghahanap. Parang simplihan natin. Gusto kong pumunta halimbawa ng Luneta. Sa isip mo, Luneta. Pero dadaan ka sa iba't ibang kanto bago ka makarating sa pupuntahan mo. Mas simplihan pa natin. Gusto kong mag-abroad. Marami nangangarap mag-abroad. Hindi naman masama para sa ikabubuti at ikagiginhawa ng pamilya. Gusto kong mag-abroad. Gusto mo mag-abroad, alas 11 ng umaga, tulog ka pa. Wala kang ginagawa. Nasa isip mo lang ang mag-abroad pero wala kang ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka makakarating dun sa pangarap na gusto mo dahil wala kang ginagawa. Tama po? Gusto kong makapasa sa exam, pero hindi ka nag-aaral. Ibig sabihin, hindi pwede na sabihin mo yung bagay na gusto mo, pero wala kang pamamaraan na ginagawa para marating mo yung isang bagay. Katulad ng ating ebanghelyo ngayon, nagsalita si Jesus, ang ating poong Nazareno, tungkol sa paghahari ng Diyos. Gusto nating lahat na mapunta at makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Tama po? Pero hindi dapat ito nasa isip lamang. Dapat meron tayong gagawin para tayo'y makasama doon. Kaya nga nagbigay siya ng 2 talinhaga kung ano ba ang kaharian ng Diyos. Katulad ng butil ng mustasa, katulad ng lebadura, mula sa maliit, ito ay lalaki upang makita ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang butil na ito ay ang butil ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin upang magamit natin at magbunga kung ano yung butil na yan. Ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay dapat maging kapaki-pakinabang sa iba. Kung papaanong ang butil ng mustasa ay naging punong kahoy at doon namungad ang mga ibon, ibig sabihin, nagbunga na ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. Makakasama lamang tayo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos pag nagbunga ang pananampalatayang iyan. Dadaan tayo ngayon sa proseso ng paglago dahil hindi lamang ang buhay ay isang pitik na pwede lamang mangyari na parang magic in a bottle. Hindi po. Dadaan tayo sa proseso upang tayo ay lumago at makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian.
Paano na yung pananampalatayang meron tayo? Dapat ito ay lumalago na dahil sayang ang butil na yan na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron tayong gagawin, meron tayong part, meron tayong cooperation para tayo ay makarating sa kaniyang kaharian. At kung ang Diyos ay nagsalita tungkol sa paghahari niya, ito ay tunay at totoo. Tunay na mayroong kaharian ng Diyos. At ito yung aking pagsusubikapan para ako'y makasama niya hanggang dun sa dulo ng aking buhay. Kaya nga kahit tayo'y nahihirapan, kahit tayo may mga challenges, kahit tayo mayroong pinagdadaanan, nagpupunyagi tayo, kumakapit tayo, yumayakap tayo sa Diyos dahil alam nating hindi tayo iiwan at ang Diyos na ito ay patuloy na yayakap dahil ikaw ay patuloy din na lumalapit sa Kanya. Hindi dapat manatili ang pananampalatayang bansot. Kailangang ito ay lumalago at napapakinabangan ng iba. Nasaan na ang antas ng aking pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa? Anong antas na ang aking inilalakbay? Nakakikitaan na ba ako ng bunga upang makita naman ng iba na ganun pala ang pagsunod sa Diyos? Magbubunga at papakinabangan ng iba. Kung papaanong si Jesus, ang ating poong Nazareno, ay pumili ng 12 at ang 12 ito na binigyan ng butil ng pananampalataya ay nagsakripisyo at namatay para sa Diyos. Lumago ang simbahan. At ang simbahang ito ay nagmula sa butil ng mustasa na itinanim ng unang alagad upang tayo ngayon ang makinabang at tayo ngayon ang magbunga upang sa susunod na henerasyon sila naman ang mag-ani ng pananampalatayang unti-unting ating isinasabuhay. Kaya sa paglago ng pananampalatayang bigay ng Diyos, atin palaging tatandaan na nakaugat sa pag-ibig, sa awa, ang lahat ng ito. At kung ito ay nakaugat sa ganitong bagay, ito rin ang ating isasabuhay, ito rin ang ating dadamhin, ito rin ang ating ibabahagi. Sapagkat para makapunta ka doon sa pupuntahan mo, doon sa gusto mong mangyari, kailangan nating magpagod at magpagal, magtrabaho at magunat ng katawan, hindi lamang nabubuhay sa isip. Kung hindi gagalaw at dadalhin ang pananampalatayang iyan sa araw-araw ng ating buhay. Gusto mong kumain ng masarap na kanin? Magsaing ka. Gusto mong kumain ng masarap na paksiw? Magluto ka. Gusto mo ng kaligtasan ng kaharian ng Diyos? Tanggapin mo ang misyon ng Diyos na ibinibigay sa iyo ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal.